Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang lagay ng inyong puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng damdamin, isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso at magpapaalala sa atin kung gaano katatag ang pusong nagmamahal. Sabi nila, ang pagtitiwala ay parang pagbibigay ng patalim sa isang tao. Ibinibigay mo ito sa pag-aakalang ipagtatanggol ka nila at poprotektahan. Pero paano kung ang patalim na yon ay gamitin nila para saksakin ka patalikod kung kailan hindi ka nakatingin? Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Simulan na natin. Malamig ang hangin sa ika-30 palapag ng kondominium sa Hong Kong. Mula sa malaking bintana, tanaw ni Sinag ang nagniningning na mga ilaw ng syudad. Mga ilaw na tila ginto. Pero para sa kanya, mas malamig pa ang mga ito kaysa sa yelo. Hinigpitan niya ang yakap sa sarili niyang mga braso habang nakatingin sa buwan. 5 taon. 5 taon na siyang nagtitiis na mawalay sa Pilipinas. 5 taon ng paggising ng maaga at pagtulog ng hating gabi para lang sa pangarap nilang mag-asawa. Napabuntong hininga si Sinag at kinuha ang maliit na litrato mula sa bulsa ng kanyang apron. Litrato ito ni Alon, ang kanyang asawa. Gwapo pa rin ito, nakangiti habang nakasakay sa bagong motor na nabili nila noong nakaraang buwan. Sa tuwing nakikita niya ang nangiting iyon, nawawala ang pagod sa kanyang mga buto. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pangungulila ay nagkakaroon ng saysay. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Don Ibarro, ang amo niyang may edad na pero tikas pa rin ang tindig. Seryoso ang mukha nito, gaya ng palagi pero may dalang paggalang kapag tumingin kay Sinag. Agad na itinago ni Sinag ang litrato at yumuko ng bahagya. Sinabi ni Don Ibarro na handa na ang hapunan. Tumangulang si Sinag at mabilis na nagtungo sa kusina. Amoy na amoy ang asim at sarap ng sinigang na hipon na niluto niya, ang paborito ng Don. Ito ang sikreto kung bakit tumagal si Sinag dito. Hindi lang siya masipag, kundi ipinaparamdam niya sa malungkot na matandang ito ang init ng isang pamilya sa pamamagitan ng kanyang luto. Nang makaupo na ang Don, sumenyas ito na maaari na siyang magpahinga. Pero bago umalis si Sinag, inabutan siya nito ng isang puting sobre. Bonus daw dahil sa maayos na pag-aasikaso niya sa mga bisita noong nakaraang gabi. Halos lumundag ang puso ni Sinag sa tuwa. Malaking halaga ito, pandagdag sa pagpapagawa ng bubong ng bahay nila ni Elon sa probinsya. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ng mga katulong. Doon, naabutan niya si Bighani, ang kasama niyang kasambahay na ilang buwan pa lang na nagtatrabaho roon. Nakahiga na si Bighani at naglalagay ng lotion sa binti. Maganda si Bighani, maputi at parang hindi nababagay sa gawaing bahay. Agad na lumapit si Sinag sa kaibigan. Ipinakita niya ang sobre. Tuwang-tuwa siya habang nagkukwento. Sinabi niyang may pandagdag na naman siya para kay Alon. Ngumiti si Bighani, isang nangiting matamis pero hindi umaabot sa mga mata. Sinabi nitong ang swerte raw ni Alon kay Sinag, pero may kakaibang tono sa boses nito, parang may halong inggit o panghihinayang na hindi mawari ni Sinag. Dahil sa likas na kabaitan, kumuha si Sinag ng ilang daang dolyar mula sa sobre at inabot kay Bighani. Sabi niya, alam niyang gipit din ang pamilya ni Bighani kaya hati na sila sa grasya. Nagulat si Bighani, sandaling natigilan, bago tinanggap ang pera at niyakap ng mahigpit si Sinag. Sabi nito, napakabuti daw ni Sinag at hinding-hindi niya ito makakalimutan. Nang gumabi na, hindi mapakali si Sinag. Oras na nang tawagan nila ni Alon. Kinuha niya ang cellphone at nagdial sa video call. 1 ring, 2 ring, 3. Sa wakas, sumagot din si Alon. Pero madilim ang background nito. Halatang nasa labas siya.
Masayang binati ni Sinag ang asawa. Ibinalita niya agad ang tungkol sa bonus at sa planong pagpapadala ng pera bukas. Inaasahan niyang maglulundag sa tuwa si Alon o di kaya ay magsasabi ng I love you na may kasamang matatamis na salita gaya ng dati. Pero tahimik si Alon. Matagal bago ito sumagot. Ang sabi lang nito ay mabuti naman at may pera dahil kailangan na raw bayaran ang materyales bukas. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Sinag. Tinanong niya kung kumain na ba ito. Tinanong niya kung bakit parang wala sa mood ang asawa. Bumuntong hininga lang si Alon sa kabilang linya. Sinabi nitong pagod lang siya sa pagbabantay ng construction ng bahay nila. Huwag daw makulit si Sinag dahil masakit ang ulo niya. Bago pa man makasagot si Sinag ng magpahinga ka na, mahal, namatay na ang tawag. Nakatulala si Sinag sa cellphone. Itim na screen na lang ang kaharap niya. Pilit niyang iniintindi ang asawa. Pagod lang iyon. Ginagawa naman nito ang lahat para sa kanila. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Ayaw niyang dumiin ang duda sa kanyang puso. Lumingon siya sa kabilang kama. Tulog na si Bighani nakatalikod. Rinig na ang mahina nitong hilik. Tumayo si Sinag para itago ang pera sa maliit na vault sa loob ng kwarto nila. Siya lang at si Don Ibarro ang may alam ng code, pero dahil sira ang lock ng pinto ng kwarto nila, minsan ay hinahayaan na lang niya itong nakabukas habang nagbibihis. Mabilis niyang pinindot ang code. Hindi niya napansin na sa dilim ng kwarto, nakadilat ang mga mata ni Bighani. Mula sa pagkakahiga, tinititigan ni Bighani ang bawat numero na pinipindot ni Sinag. May malamig na ngiti sa mga labi nito habang pinapanood ang bawat galaw ng kaibigan. Nang maisara na ni Sinag ang vault, humiga na rin siya. Ipinikit niya ang mga mata, pilit na pinapanatag ang loob. Ting! Isang tunog ng text message ang bumasag sa katahimikan. Napabalikwas si Sinag. 12:00 na ng gabi. Sino naman kaya ang magte-text ng ganitong oras? Baka si Alon. Baka magsusorry dahil sa naging asal nito kanina. Mabilis niyang kinuha ang telepono, pero hindi pangalan ni Alon ang nakita niya. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Binuksan niya ang mensahe. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag sa kanyang nabasa. Maikli lang ang mensahe, pero sapat na para patindihin ang kabog sa kanyang dibdib. Ang sabi sa text, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay kakampi mo. Huwag kang magtitiwala sa taong natutulog sa tabi mo. Dahan-dahang lumingon si Sinag sa kabilang kama. Payapa ang tulog ni Bighani. Ang kumot ay nakataas hanggang balikat. Mukha itong anghel na walang gagawing masama. Pero sa loob ng dibdib ni Sinag, nagsimulang gumapang ang isang takot na hindi niya maipaliwanag. Isang takot na nagsasabing, ang gabing ito, ang huling gabi ng kanyang payapang buhay. Nagising si Sinag sa ingay ng kalampag mula sa kusina. Mabilis siyang bumangon, ramdam pa rin ang bigat ng antok sa kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang kabilang kama. Wala na doon si Bighani. Maayos na ang higaan nito. Parang hindi ito natulog doon. Napailing si Sinag. Siguro ay maagang gumising ang kaibigan para magpa-good shot kay Don Ibarro. Saglit na pumasok sa isip niya ang text message kagabi. Binuksan niya ang cellphone pero wala na ring kasunod na mensahe. Baka wrong number lang. Baka nananakot lang na walang magawa. Pinilit niyang iwaksi ang kaba sa kanyang dibdib at naghilamos upang simula ng araw. Pero paglabas niya ng kwarto, hindi amoy ng kape o pritong itlog ang sumalubong sa kanya. Sa halip, isang mabigat at nakakasakal na tensyon ang bumabalot sa buong penthouse. Nakita niya si Don Ibarro sa gitna ng sala. Pula ang mukha nito, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang telepono. Sinasabi ko sa inyo, hindi ito biro. Isang alaala iyon ng yumao kong asawa. At higit sa lahat, naroon ang mahalagang impormasyon ng kumpanya. Ang boses ni Don Ibarro ay parang kulog na yumanig sa buong penthouse. Napatigil si Sinag sa pintuan. Nanlamig ang kanyang mga palad.
Ang tinutukoy ng Don ay ang gintong kwintas na may locket. Ang hiyas na hinding-hindi nito inihihiwalay sa katawan. Maliban na lang kung maliligo ito. At kagabi, bago matulog, nakita ni Sinag na inilagay iyon ng Don sa loob ng maliit na jewelry box sa ibabaw ng dresser. Don, baka po na-misplace nyo lang? Mahinang singit ni Sinag habang papalapit. Lumingon sa kanya si Don Ibarro. Ang mga mata nito na dati ay puno ng tiwala, ngayon ay puno ng pagdududa. Sinag, ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko kagabi para magdala ng tsa at ikaw lang ang may hawak ng duplicate key ng dresser ko. Umiling agad si Sinag. Opo, pero pagkatapos ko pong ilapag ang tsa, lumabas na po ako agad. Wala po akong kinuha doon. Alam niyo po iyan. Biglang humagulgol si Bighani sa tabi. Don Ibarro, huwag niyo po kaming paghinalaan. Napakabuti po ni Ate Sinag. Kahit po lagi ko siyang nakikitang tumitingin sa kwintas niyo at sinasabing sana ay magkaroon din siya ng ganoon para sa anak niya. Hindi ko po kayang isipin na gagawin niya iyon. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Bighani, anong sinasabi mo? Kailan ko sinabi iyan? Tumingin si Bighani sa kanya, puno ng luha ang mga mata pero may kakaibang kislap sa loob. Ate, sorry. Kailangan kong maging tapat sa Don. Ayaw ko pong madamay ang pamilya ko sa Pilipinas kung malaman nilang may magnanakaw sa bahay na ito. Wala akong kinuha. Sigaw ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at galit. Kung wala kayong itinatago, papayag kayong ipahalughog ang inyong mga gamit. Malamig na utos ni Don Ibarro. Hindi nagdalawang isip si Sinag. Sige po, halughugin niyo po ang lahat ng gamit ko. Wala akong ikakatakot dahil malinis ang konsensya ko. Pumasok sila sa kwarto ng mga katulong. Sinimulang ilabas ni Don Ibarro ang mga damit ni Sinag mula sa kanyang kabinet. Sunod-sunod na bumagsak ang mga padala, sanang dilata, mga sabon, at mga damit na pinaglumaan na balak niyang iuwi sa probinsya, walang makita. Wala rito, sabi ng Don, tila nakakahinga ng maluwag. Pero bago pa man makapagsalita si Sinag, itinuro ni Bighani ang isang lumang shoulder bag na nakasabit sa likod ng pinto. Iyon po ang bag na gamit ni Ate Sinag kapag lumalabas siya para mag-remit ng pera. Kinuha ni Don Ibarro ang bag. Binuksan niya ang zipper nito at ibinuhos ang laman sa ibabaw ng kama. Isang pitaka, isang suklay, isang panyo, at isang kumikinang na bagay na bumagsak sa sahig na may malutong na tunog. Clink. Tumigil ang mundo ni Sinag. Ang gintong kwintas, ang laket na pagmamay-ari ni Don Ibarro. Naroon ito, nakahiga sa ibabaw ng maruming semento, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kwarto. Hindi maaari iyan. Bulong ni Sinag, halos hindi siya makahinga. Paano napunta yan dyan? Mabilis na pinulot ni Don Ibarro ang kwintas. Ang kanyang mukha ay hindi na lang galit. Ito ay puno ng matinding pagkadismaya. Sinag, pinagkatiwalaan kita. Higit pa sa isang katulong ang tingin ko sa iyo rito. Don, maniwala po kayo. Wala akong kinalaman dyan. May naglagay niyan sa bag ko. Tumingin si Sinag kay Bighani. Ikaw ang naglagay niyan, di ba? Ikaw lang ang kasama ko rito. Agad na nagtago si Bighani sa likod ni Don Ibarro. Kunwari ay natatakot. Ate, wag mo naman akong pagbintangan. Bakit ko gagawin yon? Ikaw ang may kailangan ng pera, di ba? Sabi mo kagabi, kulang pa ang pinadala mo kay Alon. Sinungaling ka. Susugurin sana ni Sinag si Bighani, pero hinarang siya ni Don Ibarro. Sapat na ito. Sigaw ng Don. Ayaw kong tumawag ng pulis. Dahil sa tagal ng pagsisilbi mo rito, pero hindi ko na kayang makita ang mukha mo. Iimpake mo ang lahat ng gamit mo. Ngayon din, may tiket ka na pauwi sa Pilipinas sa susunod na 4 na oras. Don, parang awa niyo na po.
Pakinggan niyo muna ako. Lumuhod si Sinag sa harap ng Don. Pilit na hinahawakan ang binti nito. Kapag tinanggal niyo ako, paano na ang pamilya ko? Paano ang dangal ko? Malamig na tinabig ni Don Ibarro ang kanyang kamay. Dangal? Nawala na ang dangal mo nang hawakan mo ang hindi sayo. Bighani, tulungan mo siyang mag-impake at siguraduhing wala na siyang ibang makukuha. Lumabas si Don Ibarro ng kwarto. Iniwan si Sinag na nakaluhod sa sahig, basang-basa ng luha ang mukha. Dahan-dahang lumapit si Bighani sa kanya. Nawala ang takot sa mukha nito. Sa halip, isang mapanguyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yumuko siya at bumulong sa tenga ni Sinag, sa boses na siya lang ang makakarinig. Masyado kang mabait, Sinag. Sa mundong ito, ang mga mababait. Sila ang unang kinakain ng sistema. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga sa pwesto mo rito. At baka, pati sa pwesto mo sa puso ni Alon. Nanigas ang buong katawan ni Sinag. Anong sabi mo? Tumawa ng mahina si Bighani at tumayo. Sabi ko, bilisan mo na. Ayaw nating mahuli ka sa flight mo patungo sa impyerno mo sa Pilipinas, di ba? Ang tunog ng gulong ng maleta sa semento ng NAIA Terminal 1 ay tila bawat tibok ng puso ni Sinag, mabigat, hapo at puno ng kaba. Nakatitig siya sa sahig habang naglalakad palabas ng arrival gate. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa ibang mga OFW. Nakasabay niya sa eroplano. Pakiramdam niya, nakasulat sa kanyang noo ang salitang magnanakaw. Sabi nila, ang pag-uwi ng isang OFW ay dapat puno ng saya, pasalubong, at mahigpit na yakap. Pero ang dala ni Sinag ay isang maliit na bag ng mga lumang damit at isang pusong durog-durog. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Iginagala ang paningin sa dami ng mga taong naghihintay. Hinahanap niya ang pamilyar na mukha ni Alon. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ito habang nasa layover siya. Pero laging cannot be reached. 1 oras, 2 oras. Lumubog na ang araw pero walang Alon na dumating. Ang mga driver ng taxi ay kanina pa siya inaalok pero hindi siya makasakay dahil halos wala na siyang natitirang pera sa pitaka. Ang huling pera niya ay ibinigay pa niya kay Bighani bago ang lahat. Mahal, nasaan ka na ba? Bulong ni Sinag habang nanginginig ang mga daliri sa pagdial muli ng numero ng asawa. Walang sagot. Sa huli, napilitan si Sinag na sumakay ng bus patungo sa kanilang lalawigan, ang huling pag-asa. 12 oras na biyahe, 12 oras ng pag-iyak ng tahimik sa tabi ng bintana habang pinapanood ang pagbabago ng tanawin mula sa maliwanag na syudad patungo sa madidilim na kalsada ng probinsya. Madaling araw na nang makarating siya sa Baryo Payapa. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanilang bahay ay tila may kasamang matalas na titig mula sa mga kapitbahay na gising na para magkape. Ang balita sa maliit na baryo ay parang apoy sa tuyong damo, mabilis kumalat. Iyan na ba si Sinag? Yung pinauwi raw dahil nagnakaw sa amo? Rinig niyang bulong ni Aling Rosa ang tsismosa sa kanilang lugar. Hindi lumingon si Sinag. Binilisan niya ang lakad hanggang sa makarating sa tapat ng kanilang bahay. Ito ang bahay na pinagpaguran niya ng 5 taon. Maganda na ito, sementado, at may pinturang kulay asul, gaya ng pangarap nila. Pero bakit tila napakalamig nito? Kumatok siya sa pinto. Alon? Alon, buksan mo ang pinto. Si Sinag ito. Walang sumasagot. Kinuha niya ang susi sa ilalim ng paso ng halaman. Doon pa rin ito nakatago. Pagpihit niya ng seradura, bumukas ang pinto. Madilim sa loob. Amoy alak at hindi maayos na paligid. Ang sala na inaasahan niyang maayos ay puno ng mga basyong bote at kalat. Naglakad siya patungo sa kanilang kwarto. Umaasang makikita ang asawang mahimbing na natutulog. Pero wala doon si Alon. Napaupo si Sinag sa gilid ng kama. Napansin niya ang isang nakabukas na cabinet. Doon,
Nakita niya ang isang maliit na drawer kung saan nila itinatabi ang mga dokumento ng bahay. Bukas ito. Sa loob, may isang piraso ng papel na naiwan. Isang resibo. Kinuha ni Sinag ang papel. Ito ay resibo mula sa isang mamahaling hotels sa Maynila. May petsang noong nakaraang linggo lang. At ang pangalang nakasulat sa guest name, Alon Mabini at guest. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Sinag. Hindi lang iyon. May nakita siyang isang maliit na paper bag sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Isang mamahaling pabango na hindi pa nabubuksan. May card na nakalagay. Para sa aking Reyna, hintayin mo ako. Malapit na tayong magkasama ng tuluyan. Alon. Reyna? Sino ang Reyna mo, Alon? Tanong ni Sinag sa hangin. Habang ang mga luha ay muling bumabagsak sa kanyang pisngi, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Narinig ni Sinag ang mabibigat na hakbang ng sapatos. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay pumasok sa kwarto bago pa man magpakita ang tao. Sino yan? Sinong nandyan? Galit na sigaw ni Alon. Lumabas si Sinag ng kwarto. Nakatayo si Alon sa sala, gulo-gulo ang buhok at tila galing sa mahabang inuman. Nang makita niya si Sinag, imbes na yakap o tuwa, ang rumesponde sa kanyang mukha ay gulat na may halong inis. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alon. Walang kamusta ka? Walang ayos ka lang ba? Asawa mo ako, Alon. Dito ako nakatira. Sagot ni Sinag. Pinipilit na maging matatag ang boses. Bakit hindi mo ako sinundo? Alam mong uuwi ako. Uuwi? Ang sabi mo, magnanakaw ka raw. Nakakahiya. Sinag. Ang buong baryo pinag-uusapan ako dahil sayo. Paano ako makakalabas ng bahay? Sigaw ni Alon, dinuduro ang asawa. Lumapit si Sinag. Balak hawakan ang kamay ng asawa para magpaliwanag. Makinig ka, Alon. Pinagbintangan lang ako. Set up ang lahat. Si Bighani. Huwag mong idamay si Bighani rito. Malakas na bulyaw ni Alon na ikinagulat ni Sinag. Masipag na tao yon. Siya pa nga ang nagsabi sa akin na mag-ingat ako sa'yo dahil baka pati ako nakawan mo. Napatigil si Sinag. Paano kayo nagkausap ni Bighani? Hindi sumagot si Alon. Umiwas siya ng tingin at kumuha ng tubig sa kusina. Pero sa paggalaw niya, tumama ang liwanag ng bumbilya sa puting collar ng kanyang polo shirt. Doon, malinaw na malinaw, ay may isang bakas ng lipstick. Isang matingkad na pulang lipstick, ang kulay na red velvet na paboritong-paborito ni Bighani. At sa tabi nito ay isang maliit na hibla ng mahabang buhok na may kulay na katulad ng sa kanyang kaibigan. Nanlamig ang dugo ni Sinag, ang text message noong gabing iyon sa Hong Kong. Ang bulong ni Bighani sa airport, ang lahat ng ito ay nabuo na sa kanyang isipan. Alon. Bulong ni Sinag, ang boses ay puno ng pait. Saan ka nanggaling kagabi? Lumingon si Alon. Matapang ang mukha pero may itinatagong kaba. Wala kang pakialam. At kung ako sa'yo umalis ka na rito, hindi ko kailangan ng asawang kriminal. Hindi nakatulog si Sinag ng gabing iyon. Naupo lang siya sa sulok ng kanilang sala. Yakap ang kanyang mga binti. Habang pinapanood, ang dahan-dahang pagliwanag ng paligid. Ang bawat katok ng orasan sa dingding ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Sa kabilang kwarto, naririnig niya ang hilik ni Alon, ang lalaking 5 taon niyang pinagtrabahuhan, ang lalaking dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng hirap sa ibang bansa. Ngunit ngayon, tila isang estranghero na ang katabi niya sa ilalim ng iisang bubong. Bandang 8:00 ng umaga, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang magarang kote na hindi mo inaasahang makikita sa maliit na baryo ng payapa. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng malaking salamin, nakadress na parang isang turista at may dalang mga mamahaling paper bag. Halos hindi makapaniwala si Sinag nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin. Bighani?
Bulong ni Sinag habang papalabas ng pinto. Si Bighani, dapat ay nasa Hong Kong ito. Dapat ay nagtatrabaho ito kay Don Ibarro. Pero bakit nandito siya? Mukhang reyna at tila hindi alintana ang init ng araw? Surprise! Nakangiting sabi ni Bighani. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Kamusta ka na, Ate Sinag? Akala ko ay nakakulong ka pa sa airport dahil sa kaso mo. Lumabas si Alon mula sa loob ng bahay. Imbes na magulat, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Agad siyang lumapit kay Bighani at kinuha ang mga dala nito. Mahal, dumating ka na pala. Bakit hindi mo sinabing ngayon ang dating mo? Sana ay naisundo kita sa terminal. Sabi ni Alon, mahal. Ang salitang yon ay parang isang kutsilyong bumaon sa puso ni Sinag. Mas matalim pa kaysa sa paratang ng pagnanakaw. Mas masakit kaysa sa anumang sampal. Alon, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Sinag. Bakit mo siya tinatawag na mahal? Bakit siya nandito? Humarap si Alon kay Sinag. Wala na ang anumang bahid ng pagkahiya. Sinag, huwag ka nang magbulag-bulagan. Matagal na kaming may relasyon ni Bighani. Bago ka pa man pumunta ng Hong Kong, kami na. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ano? Pero 5 taon akong nagpadala ng pera. 5 taon tayong nag-usap gabi-gabi. Tumawa ng malakas si Bighani. Lumapit siya kay Sinag at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Tanga ka rin pala no, ate. Ang perang ipinapadala mo, ginagamit namin para sa mga date namin. Yung motor ni Alon, galing sa bonus mo nung nakaraang Pasko. Yung bahay na ito, kami ni Alon ang nagdisenyo niyan para sa aming dalawa. Hindi totoo yan. Urong ni Sinag hanggang sa sumandal siya sa pader. At yung nangyari sa Hong Kong, dugtong ni Bighani habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Plano namin yon. Kailangan ka naming mapauwi pero kailangang wala kang madalang pera. Dahil kung uuwi kang mayaman, mahihirapan kaming palayasin ka rito. Ngayong magnanakaw ka na sa mata ng lahat, wala ka nang kakampi. Maghahayop kayo! Sigaw ni Sinag. Sinubukan niyang sugurin si Bighani pero mabilis siyang nahawakan ni Alon sa braso at marahas na itinulak pabalik. Huwag mong sasaktan ang asawa ko, bulyaw ni Alon. Asawa? Alon, ako ang asawa mo. Ako ang nakasulat sa kontrata. Sa papel lang yon, Sinag, sagot ni Alon. Ang kailangan ko ay babaeng marunong mag-alaga sa akin, hindi yung babaeng puro trabaho lang sa ibang bansa ang inuuna. At higit sa lahat, buntis si Bighani. Siya ang magbibigay sa akin ng anak na hindi mo nagawa. Parang gumuho ang langit sa ulo ni Sinag. Buntis. Ang tanging pangarap na hindi nila natupad ni Alon dahil sa layo nila sa isa't isa, ngayon ay ibibigay ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay. Nag-uusisa, pinapanood ang kahihiyan ni Sinag. Umalis ka na rito, Sinag, sabi ni Bighani habang kumakapit sa braso ni Alon. Wala kang lugar dito. Ang bahay na ito ay nakapangalan na kay Alon at ayon sa batas ng baryo, ang isang magnanakaw ay hindi karapat-dapat manatili sa payapa. Hindi ako aalis. Akin ang bahay na ito. Pinagpaguran ko ito. Sigaw ni Sinag, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Kinuha ni Alon ang maliit na maleta ni Sinag mula sa loob at ihinagis ito sa labas ng gate, sa gitna ng maputik na kalsada. Lumayas ka na bago ko patawagin ang mga barangay tanod para kaladkarin ka. Galit na sabi ni Alon. Lumapit si Sinag sa kanyang maleta. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ito mula sa putik. Tumingala siya at nakita ang mapanuyang mukha ni Bighani mula sa balkonahe ng bahay, ang bahay na binuo niya sa bawat patak ng pawis at luha. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad, bulong ni Sinag. Sapat na para marinig ng dalawa. Tumawa lang si Bighani at isinara ang pinto.
Naglakad palayo si Sinag, bit-bit ang kanyang putikang maleta sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kanayon. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at wala siyang asawa. Ang tanging natira sa kanya ay ang puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa gitna ng dilim at lamig, isang anino ng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Sinag. Ang putik sa kalsada ay kumakapit sa kanyang mga binti. Tila hinihila siya pababa. Pilit siyang ibinabaon sa lupang dati niyang nilalakaran ng may dangal. Bit-bit ang maletang basa at mabigat. Bawat hakbang ni Sinag ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga hininga. Diyos ko, bakit? Bulong niya sa gitna ng dagundong ng kulog. Wala naman akong ginawang masama. Nagtrabaho lang ako. Nagmahal lang ako. Napahinto siya sa tapat ng isang saradong tindahan. Napaupo siya sa semento, niyakap ang kanyang basang maleta, at doon ay ibinuhos ang lahat ng hagulgol na kanina pa niya pinipigilan. Wala nang makakarinig sa kanya rito, kundi ang bagyo. Wala nang makakakita sa kanyang kahihiyan, kundi ang dilim. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Sinag na mas mabuti pang mawala na lang siya. Paano pa siya babangon? Ang perang pinaghirapan niya ay nasa kamay na ng mga tuso. Ang bahay na binuo niya ay kuta na ng mga traidor. At ang pangalan niya, ang pangalang Sinagtala na ibinigay ng kanyang namayapang ina upang magsilbing liwanag, ay nababalot na ng mantsa ng pagnanakaw. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa headlights ng isang sasakyan ang tumama sa kanyang direksyon. Narinig niya ang pag-atras ng gulong sa basang kalsada bago ito tuluyang huminto. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na balat ang unang tumapak sa putikan. Sumunod ang isang malaking itim na payong na unti-unting lumapit sa kinaroroonan niya. Sinag? Sinagtala, ikaw ba yan? Isang boses ang tumawag sa kanya. Isang boses na malalim, baritono, at puno ng otoridad, pero may bahid ng pag-aalala. Dahan-dahang tumingala si Sinag. Sa likod ng anino ng payong, nakita niya ang isang lalaki. Matangkad, maayos ang suot na barong kahit gabi na, at may mga matang tila nakakaunawa sa lahat ng kanyang pighati. Kay Kalasag, nauutal na sabi ni Sinag. Si Kalasag magtanggol, ang batang mataba at laging tinutukso noon sa baryo na ipinagtatanggol ni Sinag laban sa mga bully. Ang matalik niyang kaibigan bago siya umalis patungong Hong Kong. Ngayon, kilala na ito bilang Attorney Kalasag, ang tanging abogado sa lalawigan na tumatanggap ng mga kaso ng mahihirap nang walang hinihinging kapalit. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpapaulan? Agad na tanong ni Kalasag. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Sinag. Halika, sumakay ka na sa sasakyan. Hindi ka pwedeng manatili rito. Wala nang lakas si Sinag para tumanggi. Tinulungan siya ni Kalasag na isampa ang maleta at pinasakay siya sa loob ng sasakyang amoy kape at lumang libro. Sa loob ng sasakyan, ang init ng heater ay tila unti-unting nagigising sa kanyang naninigas na katawan. Dinala siya ni Kalasag sa kanyang maliit na opisina sa Kabayanan. Isang simpleng kwarto na puno ng mga makakapal na batas at mga papeles. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na tsaa at binigyan ng malinis na tuwalya. Salamat, Kalasag, mahinang sabi ni Sinag habang nakatingin sa usok ng tsaa. Balita ko, kararating mo lang, panimula ni Kalasag habang nakaupo sa tapat niya. At balita ko rin, ang nangyari sa bahay niyo kanina. Napayuko si Sinag. Alam na pala ng lahat. Siguro, iniisip mo rin na magnanakaw ako. Bumuntong hininga si Kalasag.
Kilala kita, Sinag. Mula noong mga bata pa tayo, alam kong mas pipiliin mo pang magutom kaysa kumuha ng hindi sayo. At ang kwento tungkol kay Alon at sa babaeng kasama niya, matagal na kaming may hinala rito sa baryo pero walang makapagsabi sa'yo dahil ayaw naming masira ang trabaho mo sa labas. Umiyak na naman si Sinag. Ang tanga-tanga ko, Kalasag. Pinagkatiwalaan ko sila. Binigay ko ang lahat. Hindi katangahan ang magmahal ng tapat, Sinag. Ang pagkakamali ay nasa kanila, hindi sa'yo. Seryosong sabi ni Kalasag. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari sa Hong Kong. Huwag kang magbabawas ng kahit anong detalye. Isinalaysay ni Sinag ang bawat pangyayari, ang pagdating ni Bighani, ang pagkawala ng kwintas ni Don Ibaryo, ang pagkakahanap nito sa kanyang bag, at ang pagpapaalis sa kanya. Inilabas din niya ang kanyang cellphone, ang tanging gamit na hindi nabasa ng husto, at ipinakita ang litrato ng ebidensya na kinuha niya ng patago bago siya lumabas ng mansyon ni Don Ibarro. Kinuha ni Kalasag ang cellphone at tinitigang mabuti ang litrato ng gintong kwintas na may locket. Kinuha niya ang kanyang salamin at inilapit ang screen sa kanyang mga mata. Sinabi mo, mahalaga ang kwintas na ito kay Don Ibarro dahil sa asawa niya? Tanong ni Kalasag. Opo. Pero sabi niya rin, may mahalagang impormasyon doon para sa kumpanya. Hindi ko naintindihan kung paano magkakaroon ng impormasyon ang isang alahas. Sagot ni Sinag. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kalasag. In-enlarge niya ang dulo ng locket sa bahaging may maliit na dugtungan. Sinag, tingnan mo ito. Itinuro ni Kalasag ang isang halos hindi mapansing marka sa ilalim ng ginto. Hindi ito ordinaryong lock. Ito ay isang mini USB port na nakatago sa loob ng disenyo ng alahas. At tingnan mo itong ukit sa gilid. Hindi ito dekorasyon. Code ito para sa isang digital wallet. Napakunot ang noo ni Sinag. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Kalasag ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ibig sabihin, hindi lang alahas ang ninakaw ni Bighani at ipinalabas na ikaw ang kumuha. Ang kwintas na yan, ang susi sa bilyon-bilyong halaga ng cryptocurrency at mga sikreto ng kumpanya ni Don Ibarro. At kung nandito na si Bighani sa Pilipinas, ibig sabihin, dala niya ang ebidensyang magpapalaya sa'yo at magpapakulong sa kanila. Tumigil ang tibok ng puso ni Sinag. Pero Kalasag, paano natin mababawi iyon? Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Ngumiti si Kalasag. Isang ngiting nagbigay kay Sinag ng unang pag-asa sa loob ng mahabang panahon. Mayroon ka, Sinag. Mayroon kang katotohanan. At ngayon, mayroon ka ng abogado. Hindi nakapikit si Kalasag ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Sinag sa maliit na sofa sa loob ng kanyang opisina, nanatiling nakatitig si Kalasag sa screen ng kanyang laptop. Ang mga mata niya ay nanunuri, naghahanap ng anumang butas sa kwento ni Alon at Bighani na maari nilang gamitin. Bilang isang abogado, nakita na ni Kalasag ang lahat ng klase ng panlilinlang, pero ang ginawa kay Sinag ay ibang antas ng kasamaan. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw o pagtataksil. Ito ay isang planadong pagwasak sa buhay ng isang tao. Bighani Salinla, bulong ni Kalasag habang tinitingnan ang social media profile ng babae. Puro mga retrato ng marangyang buhay ang nandoon. Mga designer bags, mamahaling pagkain, at mga check-in sa mga hotel na hindi kayang bayaran ng sweldo ng isang kasambahay. Isang bagay ang kumuha ng atensyon ni Kalasag. Isang post ni Bighani noong nasa Hong Kong pa ito, kung saan may anino ng isang lalaking nakatalikod. Kahit malabo, kilala ni Kalasag ang hugis ng katawan na yon, si Alon. Nagising si Sinag nang marinig ang tunog ng pag-type ni Kalasag. Kalasag, madaling araw na.
Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ako mapakali, Sinag. Sagot ni Kalasag nang hindi inaalis ang tingin sa screen. May napansin ka ba kay Bighani nung nasa Hong Kong pa kayo? May mga kakaiba ba siyang kinikilos? Naupo si Sinag at pilit na inalala ang mga lumipas na buwan. Ngayong binanggit mo, oo, may mga gabi na lumalabas siya ng palihim. Akala ko ay nakikipag-date lang siya at madalas siyang may kausap sa telepono na nagsasalita ng Cantonese. Akala ko ay natututo na siya ng lengguwahe doon, pero parang seryoso ang mga pinag-uusapan nila. Cantonese? Napakunot ang noo ni Kalasag. Sinag, ang mga kasambahay ay karaniwang marunong ng basic Cantonese para sa utos sa bahay, pero ang makipag-usap ng seryoso at matagal. Ibig sabihin, may connection siya sa mga lokal doon. Mabilis na nag-search si Kalasag tungkol sa kumpanya ni Don Ibarro, ang Montemayor Tech Solutions. Lumabas ang mga balita. Ang kumpanya ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking iskandalo dahil sa pagkakalik ng kanilang mga trade secrets. Isang karibal na kumpanya ang nakakuha ng kanilang mga disenyo. Ito na yon, sabi ni Kalasag. Ang kwintas na ninakaw ay hindi lang alahas. Ito ay isang cold wallet na naglalaman ng mga encrypted codes ng kumpanya. Bighani is not just a maid, Sinag. She's an industrial spy. Ginamit ka lang niya para makalapit kay Don Ibarro at ginamit ka rin niya para magkaroon ng fall guy kapag nawala ang kwintas. Diyos ko, takip ni Sinag sa kanyang bibig. Pati si Alon. Kasama ba siya rito? Ipinakita ni Kalasag ang isang dokumento na nakuha niya mula sa kanyang source sa bangko. Tingnan mo ito. May mga deposit sa account ni Alon mula sa isang shell company sa Hong Kong. Malalaking halaga, Sinag. At nagsimula ito noong panahong nagsimulang mawala ang mga dokumento sa kumpanya ni Don Ibarro. Napahagulgol si Sinag. Ang sakit na naramdaman niya nung nalaman niyang may kabit ang asawa niya ay wala pa sa kalahati ng sakit na malaman niyang ibinenta siya ng sarili niyang asawa para sa pera. Huwag kang mag-alala, Sinag. Mayroon akong kakilala sa Hong Kong Police. Ipadadala ko sa kanila ang mga ebidensyang ito. Pero kailangan nating makuha ang kwintas na yon dito sa Pilipinas bago nila ito maibenta o masira. Determinadong sabi ni Kalasag. Kinabukasan, lumabas si Sinag para bumili ng makakain habang abala si Kalasag sa pag-aayos ng mga papeles. Habang naglalakad siya sa gilid ng palengke, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin ng kotse. Si Bighani, suot ang kanyang mamahaling shades at isang mapanuyang ngiti. Ate Sinag, ang aga nating gumala At balita ko, nakikitulog ka raw sa opisina ni attorney. Tawang-tawa na, sabi ni Bighani. Hindi sumagot si Sinag. Sinubukan niyang maglakad palayo. Pero mabilis na bumaba si Bighani at hinarang ang kanyang daan. May inilabas siyang isang brown envelope. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, ate. Pirmahan mo na itong annulment papers. At heto, kumuha si Bighani ng isang makapal na exap ng pera mula sa kanyang bag. 500,000. Malaking halaga na yan para sa isang ex-con na katulad mo. Kunin mo na ito, umalis ka na sa probinsyang ito, at huwag ka nang magpapakita pa sa amin ni Alon. Tiningnan ni Sinag ang pera. Pagkatapos ay tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Bighani. Ang takot na naramdaman niya noon ay napalitan na ng isang malamig at matalim na tapang. Akala mo ba lahat ng bagay ay nabibili ng pera, Bighani? Mahinang sabi ni Sinag. Lahat, ate. Pati ang hustisya. Nabibili. Sagot ni Bighani habang inilalapit ang pera sa mukha ni Sinag. Kaya pirmahan mo na ito. Kung hindi, baka bukas. Hindi lang magnanakaw ang itawag sa'yo. Baka bangkay na. Hindi ako pipirma, sabi ni Sinag. At ang perang yan, itabi mo yan. Dahil kakailanganin mo yan kapag nagbabayad ka na ng mga abogado mo sa kulungan.
Nagbago ang hitsura ni Bighani. Ang kanyang nangiti ay naging isang madilim na pag-ismid. Matapang ka na pala ngayon. Sige, titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nawala na ang lahat ng mahal mo. Pinaharurot ni Bighani ang sasakyan. Iniwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng usok. Pero sa pagkakataong ito, hindi umiyak si Sinag. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang plastik ng biniling pagkain at bumalik sa opisina ni Kalasag. Kalasag, bungad ni Sinag pagpasok niya. Handa na ako. Gawin natin ang lahat para mapabagsak sila. Ang hangin sa loob ng opisina ni Kalasag ay tila mas lalong bumigat habang inihahanda nila ang kanilang plano. Hawak ni Kalasag ang isang maliit na gadget, isang recorder na kasing liit lamang ng butones. Sigurado ka ba rito, Sinag? Tanong ni Kalasag. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mapanganib ang gagawin mo. Kapag nalaman nilang tinitiktikan mo sila, hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Huminga ng malalim si Sinag. Isinuot niya ang kanyang lumang jacket at maingat na itinago ang recorder sa ilalim ng kanyang kwelyo. Kalasag, wala na akong ibang paraan. Ito lang ang tanging pagkakataon para mapaamin sila. Hindi ako papayag na habang buhay akong tawaging magnanakaw habang sila ay nagsasaya sa perang pinaghirapan ko. Tumango si Kalasag. Nasa labas lang ako, nakikinig sa frequency nito. Kapag naramdaman mong delikado na, magbigay ka ng signal. Sabihin mo ang salitang ulan. Iyan ang hudyat. Napapasok na ako kasama ang mga tanod. Kinuha ni Sinag ang kanyang cellphone at tinawagan si Alon. Alon, kailangan nating mag-usap. Panimula ni Sinag. Ang boses ay sadyang ginawang nanginginig at tila nawawalan na ng pag-asa. Nag-isip ako. Pipirmahan ko na ang annulment. Pero hindi sapat ang 500,000. Gusto ko ng 1,000,000. At gusto ko, ibigay niyo iyan sa akin, ng cash ngayon din. Narinig ni Sinag ang mahinang tawa ni Alon sa kabilang linya. Akala ko ba matapang ka? Mukhang nagutom ka lang pala. Sige, magkita tayo sa lumang bodega sa dulo ng baryo, 10:00 ng gabi. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis kung ayaw mong hindi na makita ang araw bukas. 10:00 ng gabi. Ang lumang bodega ay napapaligiran ng matataas na talahib. Madilim at amoy amag ang paligid. Pagpasok ni Sinag, nakita niya sina Alon at Bighani na nakatayo sa gitna. May dalang isang itim na bag. Nandito na ang pulubi. Mapanuyang sabi ni Bighani. Nasaan ang mga papel? Inilabas ni Sinag ang annulment papers na ibinigay sa kanya ni Bighani noong umaga. Nasaan ang pera? Ipinakita ni Alon ang loob ng bag na puno ng pera. Heto, pirmahan mo na ito at tapos na ang usapan. Makaalis ka na sa buhay namin. Kinuha ni Sinag ang panulat pero bago niya idikit ang dulo nito sa papel, tumingin siya kay Bighani. Bago ko ito pirmahan, gusto ko lang malaman, paano niyo nagawang saktan ako ng ganito? Bighani, itinuring kitang kapatid sa Hong Kong. Pinakain kita, tinulungan kita. Tumawa ng nakakarindi si Bighani. Kapatid, ate ang drama mo. Sa Hong Kong, ikaw ang paborito ng Don dahil sa kabaitan mo. Pero habang busy ka sa pagluluto ng sinigang mo, ako naman ang busy sa pakikipag-usap sa mga kalaban niya. Yung kwintas? Isang pirasong bakal lang yon na may lamang data. Pero sa mga taga Hong Kong na kompetisyon ni Don Ibarro, ginto ang halaga niyan. At ang asawa mo, siya ang nagbigay sa akin ng schedule kung kailan mawawala ang Don para manakaw ko ang data. Pati ang pagpapakulong sa akin, plano niyo rin? Tanong ni Sinag. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Siyempre, singit ni Alon habang humihitit ng sigarilyo. Kailangan naming mawala ka sa landas namin. Masyado kang maprinsipyo, Sinag. Masyado kang mabuti. Hindi tayo yayaman sa pagiging mabuti. Sa mundong ito, kailangan mong maging tuso.
Kaya pala, pati ang data ni Don Ibarro dala niyo rito? Pain ni Sinag. Dala namin at bukas na bukas, maibebenta na namin ito sa kontak namin sa Manila. Mayabang na sabi ni Bighani. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang gintong kwintas. Heto ang kinabukasan namin, Sinag. At ikaw? Magdurusa ka sa putik habang kami ay nasa itaas. Nakuha na ni Sinag ang kailangan niya. Ang pag-amin sa krimen. Pero biglang tumigil ang hangin. Napansin ni Bighani ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng kwelyo ng jacket ni Sinag. Wait! Ano yan? Mabilis na lumapit si Bighani at marahas na hinablot ang kwelyo ni Sinag. Bitawan mo ako! Sigaw ni Sinag. Hinila ni Bighani ang recorder at ipinakita kay Alon. Alon! Tinitiktikan tayo ng babaeng ito. May recorder siyang dala. Nagdilim ang paningin ni Alon. Nilapitan niya si Sinag at marahas na sinampal. Dahilan upang matumba ang babae sa matigas na semento. Kinuha ni Alon ang recorder at itinapak-tapakan ito hanggang sa madurog. Tinatangka mo kaming bitagin, ha? Sigaw ni Alon. Ang mga mata ay puno ng galit at takot. Akala mo ba matatalo mo kami sa ganitong paraan? Hinawakan ni Alon ang leeg ni Sinag at itinulak ito sa pader. Nasaan ang kasama mo? Nasaan si attorney? Sabihin mo. Hingal na hingal si Sinag, pero sa kabila ng sakit at takot, isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado na kayong huli, Alon. Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo. Anong sabi mo? Akmang susuntukin na ni Alon si Sinag nang biglang may marinig silang kakaibang tunog mula sa cellphone ni Bighani na nakalapag sa mesa. Bighani, bakit? Bakit naka-livestream ang mukha natin sa Facebook? Tanong ni Alon nang makita ang screen ng cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Bighani. Hindi lang pala audio recorder ang dala ni Sinag. Ang kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang jacket ay kanina pa nakaset sa isang private live stream na tanging si Kalasag lang ang nakakakita. At si Kalasag ay kanina pa ini-record ang bawat segundo ng kanilang pag-amin. Hayop ka, Sinag! Sigaw ni Bighani. Doon na bumuhos ang malakas na ulan. Sigaw ni Sinag. Blag. Bumukas ang pinto ng bodega. Ngunit hindi lang si Kalasag ang pumasok. Sa bawat segundong lumilipas bago bumukas ang pinto, ang tanging naririnig ni Kalasag sa kanyang earpiece ay ang marahas na paghinga ni Alon at ang nakakangiting pananakot ni Bighani. Nang isigaw ni Sinag ang hudyat na ulan, tila tumigil ang tibok ng puso ni Kalasag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Blag! Ang lumang pinto ng bodega ay tila gawa sa papel nang sipain ito ng mga awtoridad. Ang dilim ay biglang nabulabog ng nakakasilaw na asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis na nakapaligid sa labas. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Sigaw ng isang opisyal. Mabilis na binitawan ni Alon ang leeg ni Sinag. Napaatras siya. Tila isang daga na nakulong sa ilaw. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at nawalan ng tapang. Si Bighani naman ay mabilis na itinago ang gintong kwintas sa loob ng kanyang damit. Pero huli na ang lahat. Pumasok si Kalasag. Mabilis na tinungo ang kinaroroonan ni Sinag. Inakay niya ang babae patayo. Sinag, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan lang niya ang dalawang traidor na ngayon ay napapaligiran na ng mga baril. Ngunit hindi lang ang mga pulis at si Kalasag ang pumasok sa loob. Mula sa likod ng mga opisyal, isang pamilyar na bulto ang lumitaw. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling coat. May tungkod na ginto ang hawak at may mga matang tila kayang sumunog sa sino mang tumingin dito ng diretso. Nanlaki ang mga mata ni Bighani. Halos mawalan siya ng balanse nang makilala ang lalaki. Di Don Ibarro? Nauutal na bulong ni Bighani. Naglakad ng dahan-dahan ang matanda patungo sa gitna ng bodega. Ang bawat tunog ng kanyang tungkod sa semento ay tila hatol ng kamatayan para sa dalawa.
Huminto siya sa tapat ni Bighani. Akala mo ba, Bighani? Ay ganoon ako kadaling malinlang? Ang boses ng Don ay malamig. Walang emosyon, pero puno ng bagsik. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang pagkawala ng mahahalagang data sa kumpanya ko? O ang palihim mong pakikipag-usap sa aking mga kalaban? Don, maniwala po kayo. Si Sinag. Si Sinag po ang may kasalanan. Pilit pa ring pagsisinungaling ni Bighani habang lumuluha ng pekeng mga luha. Isang matunog na sampal ang nagpatahimik sa buong bodega. Sinampal ni Don Ibarro si Bighani ng ganoon na lang kalakas, sapat para mapaupo ang babae sa sahig. Sapat na ang iyong mga kasinungalingan. Ang abogadong ito, itinuro niya si Kalasag, ay ipinadala sa akin ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank transfers mo, ang video ng pakikipagkita mo sa mga espiya ko sa Hong Kong, at higit sa lahat, ang live stream na napanood ko habang pababa ako ng eroplano. Lumingon ang Don kay Alon, na ngayon ay nanginginig na sa takot. At ikaw na asawa ng isang tapat na babae, ipinagpalit mo ang ginto sa basura. Lumapit ang isang pulis at marahas na kinapkapan si Bighani. Doon, nakuha nila ang gintong kwintas, ang locket na naglalaman ng lahat ng sikretong ninakaw nila. Nakuha na ang ebidensya, sir, sabi ng pulis kay Kalasag. Tumingin si Sinag kay Alon. Ang lalaking dati niyang minahal, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at pawis, ay nakayuko na ngayon. Pilit na itinatago ang muka sa kahihiyan. Alon, tawag ni Sinag. Dahan-dahang tumingala si Alon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pero alam ni Sinag na huli na ang lahat. Sabi mo kanina, hindi na nanalo ang mabubuti sa mundong ito. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, punong-puno ng dignidad. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung nasaan ang tusong katulad mo. Nasa putik ka, Alon, at doon ka nababagay. Sinag, mahal, patawarin mo ako. Naguluhan lang ako. Si Bighani ang nagtulak sa akin. Sigaw ni Alon habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Sinag, iligtas mo ako. Asawa mo ako. Hindi kumurap si Sinag habang pinapanood na isinasakay sa patrol car ang dalawa. Nang mawala na ang ingay ng sirena, lumapit si Don Ibarro sa kanya. Yumuko ang Don, isang kilos na hindi inaasahan ng kahit sino mula sa isang bilyonaryo. Sinagtala, sabi ni Don Ibarro. Patawarin mo ako sa aking pagdududa. Nabulag ako ng galit. Dahil sa katapatan mo, hindi lang ang kumpanya ko ang nailigtas mo, kundi pati na rin ang dangal ng alaala ng aking asawa. Humawak si Sinag sa braso ni Kalasag, ramdam ang suporta ng kanyang kaibigan. Tapos na po, Don. Nakuha ko na ang hustisyang kailangan ko. Hindi pa, Sinag, sabi ni Don Ibarro habang nakatingin sa malayo. Ang pagkakakulong nila ay simula pa lang. Ang tunay na alas ay ang muling pagbangon mo. Ang loob ng korte ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa labas, ang mga kanayon mula sa Baryo Payapa ay nagkukumpulan, pilit na sumisilip sa bintana. Ang mga dati rating bumabatikos kay Sinag at tumatawag sa kanya ng magnanakaw ay ngayon ay nakatungo sa hiya. Habang ang iba naman ay gigil na makitang mabulok sa kulungan ang magkasintahang tuso. Nakatayo si Sinag sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang muka ay kalmado, malayo sa basag, at talunang Sinag na dumating mula sa Hong Kong ilang linggo lang ang nakalilipas. Sa tabi niya ay si Attorney Kalasag, na ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Sa kabilang panig, nakaupo sina Alon at Bighani. Malaki na ang ipinagbago ng kanilang hitsura. Wala na ang mamahaling damit ni Bighani. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo
at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Si Alon naman ay tila lumiit, hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Batay sa lahat ng ebidensyang iniharap, simula ng hukom, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Kabilang ang audio at video recording ng pag-amin, ang mga dokumento mula sa Hong Kong at ang testamento ni Don Ibarro Montemayor. Huminto ang hukom at tumingin sa dalawang nasasakdal. Hinatulan ng korte sina Bighani Salinla at Alon Mabini ng salang qualified theft, cyber espionage at falsification of documents. Kayo ay sinesentensyahan ng pagkabilanggo ng 12 hanggang 20 taon ng walang piyansa. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa loob ng korte. May mga nagpalakpakan, may mga umiyak sa tuwa. Ngunit si Sinag ay nanatiling tahimik. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagkakataong iyon. Tanging isang malalim na paghinga ng ginhawa dahil sa wakas, ang kanyang pangalan ay malinis na. Hindi maaari. Sinag, bawiin mo ang demanda. Iligtas mo ako. Sigaw ni Bighani habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Alon, gawin mo ang lahat. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan. Tumahimik ka, Bighani. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ganti ni Alon habang nag-aagawan sila sa atensyon ng mga tao. Ang kanilang pag-ibig na dati ay puno ng tamis, ngayon ay naging isang lason na pinag-aawayan nila habang hinihila sila patungo sa selda. Bago sila tuluyang mailabas, humiling si Sinag ng isang pagkakataon na makausap si Alon sa huling pagkakataon sa holding area. Pinayagan ito ng korte sa ilalim ng bantay ng mga pulis. Nakaharap ni Sinag si Alon sa likod ng mga rehas. Mahal. Sinag. Bulong ni Alon. Pilit na inaabot ang kamay ni Sinag. Alam kong galit ka. Pero ginawa ko lang yon dahil gusto kong bigyan tayo ng magandang buhay. Nasilaw lang ako. Patawarin mo ako, babawi ako sa iyo paglabas ko. Mahal pa rin kita, Sinag. Ikaw lang. Tiningnan ni Sinag si Alon, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang mahal. Ang nakikita na lamang niya ay isang mahina at duwag na lalaking handang itapon ang lahat para sa sariling interes. Alon, mahinang sabi ni Sinag, huwag mo nang gamitin ang salitang mahal dahil sa tuwing binabanggit mo yan, lalo mo lang dinudumihan ang alaala ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ng tapat. Sinag, please. Ang perang ipinadala ko sa iyo, ang bahay na pinaghirapan ko, ang 5 taon na nawalay ako sa pamilya ko. Lahat yon ay ibinigay ko dahil naniniwala ako sa iyo. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay hindi nayayanig. Pero ngayon, napagtanto ko na ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi ang pagtitiwala sa iyo, kundi ang hindi pagtitiwala sa sarili kong kakayahan na mabuhay nang wala ka. Inilabas ni Sinag ang kanyang marriage contract at ang mga papel ng annulment na pirmado na niya. Maingat niya itong inilapag sa mesa sa harap ni Alon. Heto ang kalayaan mo, Alon. Hindi ko ito ibinibigay dahil pinapatawad kita. Ibinibigay ko ito dahil ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa isang taong katulad mo. Mula sa araw na ito, ang pangalan mong Mabini ay wala nang puwang sa buhay ko. Tinalikuran ni Sinag si Alon habang humahagulgol ito sa loob ng selda. Paglabas niya ng munisipyo, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Ang mga kanayon na dati ay nagtatakwil sa kanya ay lumapit, humihingi ng tawad, nag-aalok ng tulong. Ngunit hindi sila ang pinansin ni Sinag. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Kalasag na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Tapos na, Kalasag, sabi ni Sinag habang nakangiti ng tunay sa unang pagkakataon. Hindi pa, Sinag, sagot ni Kalasag habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya.
Dahil ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong kwento. Ang kwento ni Sinagtala na hindi na kailangang magtago sa anino ng sinuman. Lumingon si Sinag sa huling pagkakataon sa gusali ng korte. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena. Ang bukas ay hindi na nakakatakot. Ang bukas ay isang blankong papel na handa na niyang sulatan ng bagong pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Baryo Payapa ay nananatili pa ring tahimik. Ngunit sa gitna ng plaza, may isang bagong gusali na laging dinadagsan ng mga tao. Isang malinis at maaliwalas na kainan na may karatula sa itaas. Sinag, pagkaing may puso. Sa loob, abala si Sinag sa pag-aayos ng mga plato. Hindi na siya nakasuot ng apron ng isang katulong. Ngayon, suot niya ang isang maayos na uniforme ng isang may-ari ng negosyo. Ang kanyang balat ay hindi na maputla sa puyat, kundi nagniningning sa kaligayahan. Sa tulong ni Don Ibarro na naging business partner niya bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang kumpanya, naipatayo ni Sinag ang pangarap niyang karinderya na ngayon ay naging isang sikat na kainan na sa buong lalawigan. Ate Sinag, may naghahanap po sa inyo sa labas. Tawag ng isa niyang staff. Lumabas si Sinag at nakita ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula rito si attorney, Kalasag. May dalang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang dyaryo. Para sa pinakasikat na chef sa Huling Pag-asa, nakangiting sabi ni Kalasag. Tumawa si Sinag at tinanggap ang mga bulaklak. Salamat, Kalasag. Napadalaw ka? Akala ko ay may hearing ka sa kabayanan. Tapos na, at may dala akong balita, sabi ni Kalasag habang ipinapakita ang dyaryo. Sa loob ng balita, nabanggit ang pagtanggi ng korte sa apela ni Alon at Bighani. Mananatili sila sa loob ng mahabang panahon. Nabalitaan din ni Sinag na sa loob ng kulungan, naghiwalay na ang dalawa at laging nag-aaway. Sinisisi ang isa't isa sa kanilang kinahantungan. Ang bahay na dati nilang inagaw ay naibalik na rin sa pangalan ni Sinag na ngayon ay ginawa niyang isang maliit na learning center para sa mga anak ng mga OFW sa kanilang baryo. Nararapat lang sa kanila iyon, mahinang sabi ni Sinag. Wala na ang galit sa kanyang boses, tanging pagtanggap na lamang sa batas ng tadhana. Naupo sila sa isang mesa sa labas habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sinag, panimula ni Kalasag. Ang kanyang boses ay naging seryoso pero malambot. Sa loob ng isang taon, nakita ko kung paano mo binuo ang sarili mo mula sa pagkawasak. Hinahangaan kita at kung papayagan mo ako, gusto ko sanang maging bahagi ng susunod na kabanata ng buhay mo. Hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang taong magpoprotekta sa puso mo. Napatingin si Sinag sa malayo. Naalala niya ang lahat ng hirap, ang bawat patak ng ulan, noong gabing iligtas siya ni Kalasag. Napagtanto niya na ang tunay na hustisya ay hindi lang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapahintulot sa sarili na muling lumigaya. Dahan-dahang ipinatong ni Sinag ang kanyang kamay sa kamay ni Kalasag. Sabi nila, ang pangalan ko ay nangangahulugang liwanag. Akala ko noon, namatay na ang liwanag na yon. Pero dahil sa'yo, at dahil sa paninindigan ko sa katotohanan, nalaman kong ang tunay na sinag ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa loob nating lahat. Ngumiti siya kay Kalasag. Handa na ako, Kalasag. Handa na akong magsimulang muli. Habang dahan-dahang naglalaho ang araw sa abot tanaw, ang bawat bituin ay nagsimulang magpakita. Tila mga piping saksi sa tagumpay ng isang babaeng hindi sumuko sa hamon ng buhay. Dito po nagtatapos ang ating kwentong Ang Tabing ng Katotohanan. Ang kwento ni Sinagtala ay isang paalala sa ating lahat na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kalalim ang sugat ng pagkakanulo, hinding-hindi matatalo ng kasinungalingan ang katotohanan. Ang dangal
ay hindi nananakaw at ang kabutihan ay laging may gantimpala sa tamang panahon. Sana ay kapulutan ninyo ito ng aral na ang pagtitiwala sa sarili at ang pananalig sa katarungan ang pinakamalakas nating sandata laban sa anumang unos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa aming mga kwento rito sa ating channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa amin upang maghatid pa ng mga kwentong puno ng inspirasyon at damdamin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag niyong kalimutang i-like, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo rin ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment na nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang bawat isa rito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Paalam.